Hello everyone, good evening. So ayan, dito po sa part na to na dumating po kasi dyan yung mother-in-law ng aking anak. So pinag-usapan po dyan yung kanilang wedding day pan. Kaya nananahimik lang po ako dyan. At yan, doon lumapit dyan si kuya. Tinanong niya ako kung ano ba talaga yung, ano rin ba yung maipapayo ko sa mga bata. So yan, sabi kong ganun, kung ano po yung mapag-usapan ninyo, edi doon po ako, sabi ko po sa kanila. Dahil kahit naman ipigilan na natin yung mga batang yan, eh syempre nagsama na sila, wala na po tayong magagawa dyan, kundi suportahan na lang po natin sila. Sabi nga po ni auntie dyan, eh mag-alaga nga daw po ng baboy para hanggang sa pagdating po ng wedding day po nila is meron pong baboy na makakatay. So mahihirapan ka pa ante, ikaw na naman mag-aalaga. Alagaan mga ito na malaga trabaho. Andiyan na, asal na, o yun lang. Tulad sa pwede kami mamili na lang sa market kasi marami kang bilang ng katulad sa Katayan, nagkakali mga kalapit sa bago So ayan nga po, sinabi po ng biyanan ng aking anak na wala daw problema po sa karne dahil nga daw ay marami naman daw siyang mapagkukuhanan noon dahil nga dati nga silang nagtitinda po ng mga karne-karne na ganyan. So wala daw problema doon. Syempre, Birthday to you. so ngayon, ang itatawag nyo na sa mga mama at mama ninyo, mama, hindi tita. Parang ano eh, para kayong magjowa lang eh. Maririnig ko tita, kami na rin tita. Sabi ko, ano ba kayo? So dito nga, sinabihan ko yung mga bata na yan, yung anak ko na mama at papa na yung tawag niya sa mga magulang nila. Dahil, or sa magulang ni Ren. And ito naman si Ren, mama at papa na din ang tawag niya kay La Auntie at Marina and Uncle Libby. So mas maganda rin naman talaga yun na maikasal din silang dalawa kahit sa kahit sa huwes lang, kasi mas maganda naman talaga na merong basbas. And mas mas matibay nga yun na sa huwes sila ikasal. Sana ikinakasal. Pero masaya talaga ako para sa mga anak ko, para sa anak kong yan na meron din silang plano na magpakasal, kasi mas maganda yun na ikasal silang dalawa. And I hope na magiging okay yung pagsasama nila, and God always guide them, na sana kung magkaroon na po sila ng problema ay mas mangingibabaw yung love para sa isa't isa, kasi sa mag-asawa hindi mawawala ang away bati, pero dapat mas pipiliin pa rin nila ang magiging okay at ayusin nila yung problema. Nawa ay palaging maintindihan ni Ren yung ugali ng anak ko dahil nga tagang napakatuyuin ng batang yan. And I hope na magiging successful sila in the future, kasi para din naman yan sa kanila. And ang napag-usapan din po pala dyan na mag-aaral po muna din si Tatin, para din naman habang si Ren ay nagtatrabaho, mag-aaral si Tatin. So sabi namin mas maganda yung plano na yun, kasi bago sila magpakasal, kung sakaling makapagtapos si Ate Tatin ng pag-aaral, mas magkakaroon sila ng magandang future dalawa. So para sa akin napakaganda ng kanilang plano na yun. And syempre masaya ako para sa kanilang dalawa. At syempre pagkatapos ng usap namin ay biglang nagutom ang mga person. So ayan, nagmerienda muna kami bago kami dyan maghiwa-hiwalay, dahil nga malayo pa din ang aming mga biyahe-biyahe, dahil uuwi ako ng Pampanga, sila Ren naman at ang anak ko ay papuntang Cavite, and yung mother naman ni Ren ay papunta ng Commonwealth siguro yun. So ginabi na po talaga ako as in. Thank you for watching everyone, and God bless. See you on my next vlog.